sa kanyang panahon. Hiram lang ang buhay. Kaya dapat pahalagahan. Sino mang magpakasakit ay ginagantimpalaan sa kanyang Panahon. sa kanyang panahon. Kapag may simula, may wakas. Maraming maaaring maganap. Mga bagay na hindi natin inaasahan. Ito ang hiwaga ng buhay. Sa bawat yugto, may masama at kabiguan, pangulila at kalungkutan na tila walang katapusan. Panginoon, laan akong magdusa sa kasalanang nagawa. Nagsusumamo po ako sa inyo. Akayin niyo ko sa tamang landas. Bago, mananaig ang matuwid, manginibabaw ang kaligayahan, at maghahari ang kapayapaan. Dahil walang mahirap, walang mayaman, lahat ay pantay-pantay sa kanyang panahon. May mga taong lumipas man ang panahon ay hindi malimot ang naging kabiguan. Ginagamit ang kayamanan upang baguhin ang nakaraan. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Victoria sa ating dunang sa kanyang panahon. Gloria, Carlito, gusto ng amo ko na umalis na kayo rito sa inyong tinitirhan. Bakit naman po, Sir Manuel? Dapat ba bang itanong yan? 6 na buwan ninyong hindi nababayaran ito. At hindi rin nyo natutubuan yung lupa ninyong isinangla sa kanya. At ngayon, gusto nyo nang makuha ang pakinabang ng salaping ibinigay niya sa inyo. Sir, baka naman po maaring makausap ang amo niyo. At bakit? Kasi po, nagpapagaling pa ako sa akin naging operasyon. Kaya hindi ko matulungan ng asawa ko sa pagtatrabaho. Ayaw niya makipag-usap. Sapat na raw ipanahong ibinigay niya sa inyo. Pero, kung talagang gusto niya raw na huwag mapaalis dito, may isa siyang suggestion. Ano po yun? Naghahanap ng katulong sa kanyang bahay ang amo ko. Sabi niya, kung gusto niyo, ibigay niyo sa kanya para manilbihan ang anak ninyong panganay. Ano ho? Pag ginawa niyo yun, makapananatili kayo rito. Sige na po, Itay. Nay, pumayag na kayo. Para wag mawala sa atin itong tinitirhan natin. Mabuti nga, binigyan pa tayo ng pagkakataon nung pinagsanglaan natin eh. Pero Aleli, baka mahirapan ka doon. Kaya ko po ang trabaho, Nay. Sanay naman po ako sa mga gawaing bahay eh. Anak, nag-aalala lang kami sa magiging buhay mo doon. Magpapakabait po ako doon, Tay. Magsisipag. Para matuwa sa akin ang magiging amo ko. Kung talagang buo ng pasya mo, sige. Bukas din ihatid kita doon para makilala mo rin ang pinagsanlaan ko nitong tirahan natin. Lagi na lang kasing si San Manuel ang humaharap sa amin eh.
Umisip ka na naman ng malalim. Naaalala ko na naman ang anak natin, Carlito. Hindi mo siya dapat iniwan sa bahay. At ang malungkot, kahit sa cellphone, hindi natin makausap si Aleli. Sana hindi mo na lang siya iniwan doon. Ayoko naman talaga. Dahil nga nakita ko na si Victoria ang magiging amo niya eh. Kaso ang anak natin ang nagpilit na iwan ko na siya. Kinakabahan talaga ako. Baka minamaltrato ng babaeng yun si Aleli. Bay, wala tayong kasalanan para gawin niya yun sa anak natin. Lalong walang kasalanan ng anak natin. Pero hindi natin alam ang nasa isip niya. Siguro, talagang sinadya niyang si Manuel lang ang laging paharapin sa atin nung una. Para hindi tayo makaiwas na sa kanya isan lang ating lupa. At nagtagumpay siya. Kukunin ko na lang ang anak natin doon. Eh paano ang sanla natin? Bahala na. Kakausapin ko si Victoria. Ma'am, bakit naman po ninyo ako sinamahal? Tinatanong mo pa? Eh, binasag mo yung mamahalin kong pinggan! Hindi ko naman po sinasadya, Ma'am Victoria. Nagulat po kasi ako sa malakas ninyong pagsigaw sa akin. Kaya nabitiwan ko yung mga plato. Eh, ba't sumasagot ka pa? Paano hindi kita sisigawan? Ang kupad mong kumilos! Sinabi ko na sa'yo, di ba? Ayoko sa katulong na tanga at mangkupad kumilos! Patawad na po, Ma'am. Hindi na po mauulit. Hindi maaari ba sa patawad na lamang yan? Babayaran mo yon. Yung mga nabasag mong plato, isasama ko yon sa malaking utang niyo sa akin! Magandang araw po, Mang Pulding. Carlito, salamat at nagbalik ka. Ho? Bakit to? Ayokong makialam, pero hindi ko kayang tiisin ang pagmamalupit ni Victoria sa anak mo. Kaya pala, kinakabahan kami ng asawa ko. Mayroong hindi magandang nangyayari sa aming anak. Gusto kang gantihan ni Victoria. Kunin mo ang anak mo rito at iuwi sa inyo. Hindi siya dapat magtrabaho dito. Mapulding? Sino dumating? Si Carlito, ma'am. Oh, sabi ko na nga ba't babalik ka, Carlito eh. Naparito ko para kunin ang anak ko. Baka nakakalimutan mo na malaki ang utang niyo sa akin. Victoria, nakikiusap ako. Kung may galit ka pa rin dyan sa puso mo, ako na lang ang gantihan mo. Huwag mo indamay ang anak ko. Oo, sinabi mo yan. Sige. Pauwiin ko ang anak mo. Pero ikaw ang magtatrabaho dito. Ma'am, anong gagawin ni Carlito rito? Basta! Magtatrabaho dito si Carlito, Mang Pulding. Bakit ganun, Nay? Bakit ganun na lang ang galit ni Ma'am Victoria kay Itay? Dati ba siyang nobya ni Itay? Hindi, anak. Magkakaibigan kaming tatlo nung araw. Maging ang aming mga magulang. Pero isang aksidente yung nangyari. Habang sakay ang pamilya ni Victoria, doon sa jeep namin na maneho ng tatay ni Carlito, nawalan yun ng preno. At yun ang naging dahilan ng pagpanaw ng mga magulang ni Victoria at ng kanyang kapatid. Nauli lang lubos pala siya. Oo. Aksidente yun, anak. Napinsala din sa nangyari na yun ng lolo mo. Naputol yung isa niyang paa. Pero hindi pa rin natanggap yun ni Ma'am Victoria. Ganon na nga. At marahil, kaya niya sinikap na umasenso para mapagigantihan niya ang iyong Itay. Nag-aalala po ako para kay Itay. Baka kung anong gawin Hello, sinamahan ko siya dito sa Tagaytay. Ay, bakit ikaw ang isinama niya dyan?
Hindi ko alam. Gusto raw niyang bisitahin ang property niya rito at isinama niya ako. Carlito, mag-iingat ka sa kanya. Baka kung anong maisip niyan, para lang magantihan ka. Huwag kang mag-alala. Hindi ako pababayaan ng Diyos. O sige na, palapit na siya rito. Tatawagan na lang uli kita. Bye. Sino kausap mo sa cellphone? Si Gloria? Bakit? Natatakot na ba siyang baka mawala ka sa kanila? At bakit mangyayari yun? Mahal ko ang pamilya ko. Oh, talaga? Alalahanin mo, Carlito. Tayong dalawa lang ang narito. At mas maganda ko kaysa kay Gloria. Ito bang paraan ng pagganti mo sa akin? Ang subuking wasakin ang pamilya ko? Pues nagkakamali ka, Victoria. Hindi ka magtatagumpay. Dahil malaking takot ko sa Diyos. Ganon? At hindi ko magagawang pagtaksila ng asawa ko. Hi! Saan ka pupunta? Carlito! Carlito! Sa labas, sa kotse ko matutulog. Dahil hindi kasama sa trabaho ko, ang bantayan ka sa pagtulog mo. Hi, Carlito! Huwag mo ako iwan dito! Carlito! Victoria, ano nangyari? Bakit nagmamadaling umalis si Carlito? Ano pa? Eh di uuwi sa pamilya niya, buwisit! Kung ganon, hindi ka nagtagumpay sa iyong plano. Mang Pagding! Ano bang nalalaman niya sa plano ko? Sa nararamdaman ko? Kahit hindi ka magsalita, alam kong gumaganti ka. Dahil sa naging pagpanaw ng iyong pamilya. Pero Victoria, walang kasalanan doon si Carlito. Maging ang kanyang ama. Dahil ang nangyari ay isang aksidente. At matagal nang tapos yun. Kaya sana, pauwiin mo na ang pot sa puso mo. At huwag ka nang manakit pa ng iyong kapwa. Matagal akong nagsikap na umasenso. Nagtagumpay naman ako. Nakabalik din ako sa mga taong gusto kong gantihan. Pero bakit ganun? Bakit bigo pa rin ako hanggang ngayon? Bakit hindi pa rin ako maging masaya? Talagang mali ako sa pagtatanim ng galit kay Carlito at sa kanyang pamilya. Victoria. Gloria. Ako nga. Bakit ka na pa rito? May bagong trabaho ba ako uli? Wala. Gusto ko lang ibigay sa inyo ito. Carlito, ang titulo ng ating lupa. Bakit mo ibinibigay sa amin yan? Patawarin niyo sana ako sa mga ginawa ko sa inyo. Ha? Maling-mali ako sa pagtatanim ko ng galit. Lalo na sa iyo, Carlito. Victoria. Victoria, maraming salamat. Sana noon pa tinanggap ko na yun ang maluwag sa aking kalooban. Baka naging maligaya pa ako. Victoria,
Hindi pa naman huling lahat. Maaari ka pang maging maligaya. Dahil ngayon, magaan ang iyong kalooban. Sa kanyang panahon. Parang ihip lang ng hangin ng buhay. Maraming tatahakin sa bawat yugto. Ngunit sa tuwina, bawat dasal sa nasa itaas ay may tugon. Mga kaibigan, tunghayan natin ang naging karanasan ni Alberto sa ating dunang sa kanyang panahon. Lintik naman, Alberto! Maghapon magdamag kang tunganga dyan sa pier, pagkatapos ngayong umaga umuwi ka, sasabihin mo, hindi ka nakalabas. Check pa man din yung destinasyon mo. Pero gutom naman kami ng mga anak mo. Silang kasing barkong dumating. Kaya di nakasama yung pangalan ko sa mga tinawag. Para namang hindi mo alam ang patakaran sa trabaho namin. Ang daming diskarte sa pier. Kung gagamitin mo lang yung utak mo, hindi tayo kakapusin ng pera. Ano naman ang gusto mo? Maglabas din ako ng mga kargamento. Katulad ng mga kasama ko. Oo! Lahat ng kaya mong ilabas mo. Tinuturuan mo na ako magnakaw sa sinasabi mong yan, Laila. Kung yun ang solusyon sa buwisit na kahirapan na ito, o edi magnakaw ka. Yun ang gusto kong gawin mo, narinig mo? Olivia, nakapagtabi ka ba ng 100 piso galing sa benta natin ngayong gabi sa pagtitinda ng mami? Oo, Benny. Inuhulog ka kaagad sa alkansya natin. Aba, naninigurado na ako kaninang maaga tayo nakabenta. Tama yun. Para sakaling mag-ipit tayo sa puhunan, may maduduko tayo. Oo nga. Ayoko rin mangutang sa mga patubuan dito sa pier. Sa laki ng tubo. Lalo tayong nababaon sa kanila sa utang. Oo nga. O sige, maya-maya lang. Magliligpit na tayo. Yung konting tirang mami, pagkain na lang yun ng mga bata pag uwi natin. Ibili na lang natin sila ng isang balot na monay sa bakery dyan sa kanto. Oo. Para may kapartner ang mami nila. Mami at monay lang. Masaya na yung mga anak natin. Kasi nga, para na rin daw silang kumain sa dim sum house. Anong sabi mo, Laila? Di mo ba narinig? Sabi ko ayoko na makisama sa'yo. Maghiwalay na tayo. Paano sinulan? Hindi mo ba iniisip na magiging kalagayan niya kapag umalis ka? Kapag inisip ko pa yung tungkol sa kalagayan ni Nolan, hindi ako makakalis sa miserableng buhay na ito. Gusto ko mamuhay mag-isa. Yung hindi kayo kasama mag-ama. Napaka-imposible mo, Laila. Napaka-makasarili mo. Ikaw ang makasarili, Alberto. Kahit sa sarili mo madamot ka, mamamatay ka ng dilat sa gutom dahil lang sa prinsipyong pinananindigan mo. Ayoko madamay sa katangahan mo. Tay, umalis po ba si inay dahil sa akin? Hindi anak. Umalis siya dahil mahal niya tayo. Gusto niya ayusin ang mga bagay-bagay para lalo pa tayo maging isang masayang pamilya. Kailan po siya babalik? Hindi ko rin alam, anak. Pero ano man ang mangyari, habang nagsisikap pa rin tayo rito, maghihintay tayo sa kanyang pagbabalik. Si
sila ni Alberto, babalikan ko pa silang mag-ama. Ganitong buhay kaya gusto ko. Solo flight. Ang sarap lang isipin na solong-solo kung sahod ko dito sa salon bilang manikurista. Tapos, ang lakas pa ng bigayan ng tip dito. Kaya makakabili ako ng mga gusto kong damit na nasa uso ngayon. Mag-aayos dalaga ako. Bibili rin ako ng lotion, pabango, tsaka iba't ibang kulay ng lipstick, tsaka eyeshadow. Yan bang 5 sako ng kalamansing nasa gilid ng tindahan namin ang tinatanong mo, Alberto? Taga Mindoro may-ari ng mga yan. Hindi sumipot yung kausap niya ang customer dito sa pier. Kaya kaysa magbayad ulit siya ng bill of lading pabalik, iniwan na lang niya ang mga yan. Pamigay ko na lang daw sa mga tao dito. Ibig mong sabihin talagang hindi na niya babalikan ng mga ito? Hindi na. Palagay ko, marami siyang aning kalamansi sa Mindoro. Kaya hindi na siya nag-abalang iuwi ulit ang mga yan. Kasi naisip ko pwedeng ibenta ang mga ito ng per kilo doon sa palengke. Doon ba sa bagsakan ng mga gulay sa Divisoria? Ba? Oo nga, no. O, sige, ikaw nang bahalang mag-dispatch sa mga yan. Teka. Kumuha ka na rin ng para sa'yo. Ayun. Alagay ba, akin ba lahat ng ito? Ba, siyempre, hati tayo. Naku, marami pa yung isang sakong ibinigay niyo sa akin nung nakaraan. Ha? Pinamigay ko na nga rin yung iba dahil masyadong mabilis mahinog. Kaya sige na, ikaw na bahala kung paano mo gagawing pera ang mga yan. Naku, Nolan. Hindi ka dapat nangahas na pumunta rito sa pier na nag-iisa. Napakabibilis ng mga sasakyan sa highway. Delikado para sa isang batang katulad mo. Hinahanap ko po kasi si Itay. Kanina pa po siya hindi umuwi. Ay, nagpunta siya sa Asuncion Market. Magbebenta roon ng mga kalamansi. Kalamansi po? Oo. Bakit? Wala lang naman po siyang labas dito sa pier, Aling Olivia. Walang dumating na barko. Kaya wala na namang labas ang tatay mo. Halika, kumain ka muna ng mami. Alam ko, kaya mo hinahanap ang tatay mo, hindi ka pa kumakain. Pero kahit tapos ka ng kumain, hindi pa pwedeng umalis ka dito. Delikado yung palakad-lakad dito sa pier. Kaya dito ka lang muna sa tabi ko habang hinihintay mo siyang makabalik. Squatter, bakit bigla ka nalang pumwesto sa harap ng warehouse ko? Hindi mo ba alam na bawal magtinda sa harap nitong Asuncion Market? Pasensya na ho, Mrs. Dito ko na ho nahila itong kariton ko nang magdatingan yung mga nanguhuli ng illegal vendors. Pasensya na ho talaga. Ay, hindi ko tinatanggap yung panghihingi mo ng pasensya sa pang-aabala sa harap ng pwesto ko. Ang mabuti pa, ipasok mo lahat dito sa bodega ko yung 5 sako ng kalamansi mo. Ho? Pero bakit to? O ano? Ititimbre kita sa mga nanguhuli? O ibibigay mo sa akin lahat yung paninda mo? Nagsinungaling ako sa mga anak ko. Sinabi ko na ipagbili ko na yung warehouse samantalang hindi pa. Ayoko kasi manirahan sa Australia pero wala na ako magagawa sa desisyon nila. Ako na lang mag-isa ang naiwan dito sa Pilipinas eh. Ang nakakalungkot, sa 1 linggo na alis ko. Ang dami pa ho nitong lamang mga sibuyas, patatas, carrots at bawang. For delivery na mga yan para sa mga suki ko restaurants. Sasama ko na rin yung 5 sako ng kalamansing binili ko sa'yo. Pero palis na nga ako eh. Kaya gusto ko, ikaw na mamahala nitong warehouse at mga produkto ko. Tatawagan kita palagi.
Mag-iiwan ako ng account kung saan mo ipapasok yung kikitain ng warehouse. Pero kalahati lamang ang idideposit mo sa account ko. Sa iyo na yung kalahati. Pero ngayong araw lang po ito na tayo'y nagkakilala. Para pagkatiwalaan niyo ako, Aling Amparo. Sa kasundong ito, talo ako kapag niloko mo ko. Pero mas talo ka dahil habang buhay mong dadalhin sa konsensya mo ang gagawin mong panluloko. Ito yung susi ng warehouse. Huh? Simula bukas, ikaw na ang mga siwa nito. Ang ganda naman ng deal ng Aling Amparo kay Alberto tungkol sa warehouse, ano, Olivia? Oo, Benny. At kapag napalago pa raw ni Alberto yung warehouse, sa kanya na yun ibebenta ng matandang babae kahit daw hulugan system pa. Kalain mo, may mga kwento pa rin pala ng ganyang kabaitan sa panahon ngayon. Parang hindi ako makapaniwala. Tayo kaya, Olivia, may ganong puwang kaya sa mundo na naghihintay sa atin? Oo naman. Hanggat nananatili tayo nangangarap, hanggat nananatili tayong mabubuting tao, Benny. Totoo po, Itay. Dito na rin po tayo titira sa warehouse. Ang sarap po rito. Ang lamig ng aircon. Oo, Nolan. Kailangan kasing matutukan ko ang purchase at delivery ng mga produkto dito sa warehouse. Nangako ako kay Aling Amparo na pangangalagaan ko ang kanyang mga iniwan dito. At ikaw, tutulungan mo rin ako. Ikaw ang magsisilbing tindero sa harapan ng mga perkilong tinda natin. Sakto po yun, Tay. Doon ko po mapapractice ang galing kong kumwenta sa math. At galingan mo, ha? Aba, bilang paghahanda na rin sa pangarap mong pagiging isang mahusay na accountant. Tay, parang si Inay po yung papasok dito sa loob ng warehouse, oh. Ayan, oh. Ang sabi ni na Bennett, Olivia, dito ko rin kayo matatagpuan. Ikaw nga, Laila. Nagbalik ka. Huwag mong isipin nagbalik ako. Dahil maayos na ang buhay niyo. Mahirap palang mag-isa. Lalo pat kasing kahulugan niyo ng kalungkutan. Sa huli, natuklasan ko kailangan ko kayo. Para ako mabuhay ng kumpleto sa mundo. Nang lumayo ka, hindi lamang isang buhay para sa atin ang hinangad kong buuin. Higit ako nagsikap para sa kinabukasan ni Nolan. Gusto kong maramdaman niyang buo pa rin ang pagkatao niya. Pinrotektahan ko mga pangarap niya. Dahil alam ko, isang araw, magbabalik ka. Alberto, mapapatawad mo pa ba ako? Masyado kong sinukat ang mga kakayahan mo bilang isang asawa. Nag-asal bata ako dahil lamang sa pagiging makasarili ko. Dumaan lang tayo sa madidilim at mahirap na sandali ng buhay, Laila. Pero sa maraming pagkakataong ibinibigay ng nasa itaas, kailangan pa rin nating manatiling isa at matatag sa kanyang panahon.
sa kanyang panahon. Gaano nga ba kadaling tanggapin sa sarili ang isang kasalanan? Gayon din ang pakumbabang paghingi ng tawad. Mga kaibigan, narito't ating pakinggan ang naging karanasan sa ating dunang sa kanyang panahon. Hi, Miss Beautiful. O talaga, Jobs? Lagi mo na lang kung tinatawag ng ganyan, kahit sa maraming tao. Uy, totoo namang maganda ka. Naku, tinutokso na tuloy ako ng mga nagpupunta ditong customer. Di ba buti? Lagi nila akong naipapaalala sa'yo. Jobs. Kasi, yun talaga ang gusto kong mangyari. Ang maalala mo rin ako lagi. Dahil lagi kitang naiisip. Para kang ang pere. Hindi ko makalimutan. Puro kang alokohan. Nicole, gusto kita. Sana, magustuhan mo rin ako. Asyang, gabi na. Bakit ala pa si Nicole? Kanina pa sarado yung karinderya ni Barang, dumaan ako ron. Madalas ngang gabi na ko umuwi ang batang yung kulas eh. Tinanong mo ba siya kung bakit? Oo, hindi naman siya nagkaila. Bakit daw? Namamasyal daw sila na nobyo niyang si Japs. May nobyo na siya. At si Japs. Kilala mo ba yun? Oo. Naku, Asyang. Pagsabihan mo si Nicole, ha? Nalayuan ang taong yon. Mapapahamak lang siya doon. Ano? O, di ba? Masarap. Oo, Jobs. Tama ka. Kaya sasama ka na lagi sa akin dito. Dito tayo score. Ay, wala ba tayong sabit dito? Wala. Akong bahala sa'yo, babe. Ha? Ay, ano ba? Ang likot-likot naman ng kamay mo. Syota naman kita eh. Ano ba? Kaya ayos lang yun. Kahit awa ka na talikan kita. Jobs. Ano? Hindi. Hindi totoong sinabi mo, Bolet. Sorry, Nicole. Pero hindi kita niloloko. Totoo sinabi ko. Hinuli ng mga pulis si Japs kahapon habang nagbebenta siya ng marijuana. Ha? Kaya hindi na siya makakapunta rito ngayon. Si Jobs. Umalis din siya. Naniwan niya rin ako. Wala na pamilya ko. Oo, ganun nga. Sasaktan ako pag nakikita ko yung ganyan ka eh. Ako na lang. Ako na lang mahalin mo. Ulit. Nicole, matagal na kitang mahal. Ako na lang ipalit mo kay Japs. Pangako, hindi kita iiwan. Pwede ka ba naming makausap, Nicole? Po, tungkol po saan, Tata Kulas? Tungkol sa tomboy na si Bolet. Kayo ba may relasyon na? Opo. Bakit ka ba nagkakaganyan na bata ka? Nung una, sa lalaking adi ka pumatol. Ngayon naman, sa nasenggang tomboy. Tata Kulas, nanaasang. Natutuwa na sana kami na itinigil mo na ang pagmamarigwana. Kaso, alak at sugal naman ang natutuhan mo kay Bolet. Gusto ko lang naman po kasi maging masaya. Pero sa ginagawa mo, abay,
sinisira mo yung buhay. Tama na magsaya ang tao. Ngunit nagiging masama ito kung sobra na at mali na ang pamamaraang ginagawa sa pagsasaya. At isa pa, mali ang pakikipagrelasyon mo sa tomboy na yon. Sabihin mo nga sa amin, mahal mo ba siya? Hindi po, Nana Asya. Gusto ko lang po kasi lagi may makasama. Dahil natatakot po ako mag-isa. Nicole, huwag mong isiping nag-iisa ka. Narito kami. Handa kang tulungan at samahan. Tata ko lang. Higit mong hangaring makasama ang Panginoon Diyos, Nicole. Dahil kapag nadanong mo siya sa iyong puso, magiging maligaya ka. At makakaya mong harapin ang mga hamon ng buhay. Ano? Nicole, hindi. Huwag mo sabihin yan. Ulit. Ayoko magkahiwalay tayo. Sorry. Pero sasama na ako sa pag-alis dito ni Nana Asya at Tata Kulas. Huwag. Huwag ka sumama sa kanila. Kaya naman kitang buhayan eh. Kahit hindi ka magtrabaho, basta dito ka lang sa akin. Kalimutan mo na lang ako. Please. Hayaan mong ayusin ko ang buhay ko. Sana, ayusin mo na rin ang iyong buhay. Layuan mo na ang alak at sugal. Mula pa nang sumama ka sa amin dito sa Pampanga, Nicole, parang lagi ka na lamang nag-iisip ng malalim. Nana Asya, Maaari ko bang malaman ang iniisip mo? patatawarin pa kaya ako ng Diyos? Pwede pa ba ako magtagumpay sa buhay? Kasi, ang dumi-dumi ko na. Ay, batang ito. Huwag mong pag-alinlanganan ang pagpapatawad ng Diyos. Kahit napakarami mo, kaya kanyang linisin. Nana Asya. Basta taos lamang sa puso ang iyong pagsisisi at paghahangad na magbagong buhay. Ang tanong nga lang, handa ka bang gawin yun? Opo. At salamat po sa inyo ni Tata Kulas. Salamat sa lagi niyong pagpapayo sa akin. Kumusta, Nicole? Ay, Kuya Julius, ikaw palang sinabi ni Nana Asya na bisita ko. Oo, kumusta ka na? Eto, may sarili ng beauty parlor. Nag-aral ako ng cosmetology dito at nung makaipon ako ng konti, binuksan ko itong parlor. 3 na nga yung tauhan ko eh. Natutuwa ako sa tagumpay mo, kapatid ko. Patawarin mo sana ako dahil iniwan kita noon. Kuya Julius, Tinalo ko ng kapusukan ko, kaya napabayaan kita. tapos na yun. Kalimutan na natin. Ang dapat natin pagtuunan ng pansin, ang bukas na darating. Salamat sa iyo. Kasama ko nga palang pamilya ko. Oh, Dito na kasi ako magtatrabaho sa Pampanga. aba di mabuti. Makakasama ko na kayo ngayon. Oo nga. Salamat kina Nana Asya at Tata Kulas. Ginabayan ka nila sa panahong wala ako. Sa kanyang panahon, Ang tao raw na nagigipit kahit sa patalim ay kumakapit. Isang desperadong hakbang upang malutas ang matinding suliranin. Subalit ito nga ba ang tamang gawin upang malagpasan ang isang mabigat na pagsubok? Mga kaibigan, narito at ating pakinggan ang naging karanasan ni Magda sa ating dulang sa kanyang panahon. Kumusta na po, Dok?
Ano pong lagay ni Inay? May findings na po ba kayo sa ginawa niyo pagsusuri? Maselan ang lagay ng nanay ninyo. Meron siyang aneurysm. Aneurysm? Ibig po ninyo sabihin, may blood clot sa ugat ng utak ni Inay? Ganun na nga. At kailangan siyang maoperahan sa lalong madaling panahon. Dok, ano naman po yung chance ng survival ni Inay? Hindi ko kayo mabibigyan ng assurance, pero brain surgery lang talaga ang tanging paraan. Kaya kailangan na ninyong magpasya. Wala naman po pala kaming ibang magagawa. Kaya, sige po. Kayo na po ang bahala kay Inay. Malaking halaga ang kakailanganin ninyo. At kailangan ninyong magdeposito ng ₱250,000. Diyos ko, ang laki naman. Ano? May iwan ko muna kayo. May iba pa akong pasyenteng pupuntahan. Sige po, Dok. Akong bahala, Ate Loida. May naisip na akong paraan. Mukhang alam ko nang binabalak mo. Huwag mo nang ituloy. Buo na ang desisyon ko. Kaya di mo na ako mapipigilan. Sa katunayan, nagkausap na kami ni Don Jose. Malaking kahibangan ang kumapit sa patalim. Dahil sigurado, masusugatan ka. Huwag, Magda. Huwag ka magpakahangal. Bakit, ate? Di ba minsan mo na rin ginawa nang si Itay naman ang nagkaroon ng malubhang karamdaman? Kung kaya mo, kaya ko rin. Pero wala rin nangyari dahil hindi ko rin naisalba ang buhay ni Itay. Kaya please lang, huwag mo nang ulitin ang aking pagkakamali. Huwag ka nang umiyak. Makararaos din ng nanay mo. O, ito ang check ay kunin mo. 1,000,000 ito. Maraming salamat po, Don Jose. Pag ginulang yan, huwag ka mag-aatabiling bumalik dito. Malaki na po ito. Sana po hindi na ito kulangin. Sandali lang at tatawagin ko ang driver ko. Pahatid kita sa ospital. Itinuloy mo rin palang pagpunta kay Don Jose. Hindi mo dapat ginawa yun. Pagtatalunan na naman ba natin ang bagay na ito? Wala kang kwenta. Nilangamon mo rin ang prinsipyo mo. Pwede ba? Kung wala ka rin lang na masasabihin maganda, umalis ka na. Hindi kita kailangan. Wala ka may tutulong. Ganun. Porkit wala akong pera, hindi mo ako kailangan. Wala na ba akong silbi sa'yo? Hindi lang pera ang kailangan ko, Edwin. Kailangan ko rin ng moral support. Yan ang nga lang ang pwede mo ibigay sa akin, pero anong ginagawa mo? Sa halip na palakasin mo ang loob ko, lalo mo lang ako ibinabaon at tinatapakan. At kasalanan ko pa ngayon. Ikaw ang nagbaon ng sarili mo sa putik, kaya wag mo akong sisihin. Alam ko ang ginagawa ko. At kaya ko itong panindigan. Gagawin ko ang lahat alang kay Inay. At sa palagay mo ba, matutuwang nanay mo kapag nalaman niyang galing sa putikan ng perang ginamit sa pampa-offer sa kanya? Wala kang alam sa tunay na sitwasyon. Kaya wag mo akong huhusgahan. Okay na, ate. Nagbayad na ako. Itinuloy mo rin pala. Bagay na bagay nga sa iyong pangalan, Magdalena. Sabihin mo na ang gusto mong sabihin. Ang importante, hindi ko yun ninakaw. Oo, hindi mo nga ninakaw. Pinagbentahan mo lang naman yun ng iyong dangal. Pwede ba, Ate Loida? Huwag ako ang problemahin mo. Si Inay ang dapat natin pagtuunan ng pansin. Sana nga, Magda. Sana nga mapatawad ka ni Inay. Wala akong kasalanan. Kaya wala rin ako dapat na ihingi ng tawad. Hindi na ako makikipagtalo sa'yo. Alam ko naman, ibabalik mo sa akin yung ibabato kong putik sa'yo. Pero sana
Sana hindi mo to pagsisihan. Salamat sa Diyos. At nakarecover na po kayo, inay. Normal na po uli ang inyong kondisyon. Maraming salamat sa iyo, anak. At ganon din kay Don Jose. Oo nga, Magda. Maraming salamat. At patawarin mo rin ako kung nag-isip ako ng hindi maganda. Ako rin, Magda. Patawarin mo ako dahil hinusgahan kita. Kalimutan na natin yun. At kung mayroon man dapat na pasalamatan, iyon ay walang iba kundi si Lord. Dahil ginawa niyang kasangkapan si Don Jose at ang mga doktor para gumaling si inay. Kaya purihin natin siya sa kanyang pag-ibig at kadakilaan. Sa kanya, Pwede, anak. Ano, ayos ka lang ba? Oo po, tay. Bakit po ba tayo nandito sa kumbento? Kasi nandito yung madre. Nabalitaan ko na magaling mang gamot. Si Sister Gina. Ipagagamot niyo ako. Di ba, alam niyo na walang gamot sa sakit ko. Huwag tayong negatibo, anak. Ako, naniniwala ako na gagaling ka. Walang imposible sa Diyos. Kapag ginusto niya, gagaling ka, anak. Huwag natin questionin ang kapangyarihan ng Diyos. Tanggap ko rin naman po ang kalagayan ko, tay. Masaya na po ako kahit na ganito ako. May magagawa lang sana kami sa sakit mo. Ay, pasensya na ako. Nahihirapan na kayo pag-aalaga sa akin. Sinisikap ko namang huwag magpabigat sa inyo eh. Anak, kahit kailan, hindi ka naging pabigat sa amin ng nanay mo. Nakikita naman namin na nagpupursige kang mamuhay ng normal. Hindi kami nagre-reklamo, Teddy, anak. Hindi kami nagre-reklamo ng nanay mo sa pag-aalaga sa iyo. Obligasyon namin yun. At naniniwala kami na biyaya ka sa amin ng Diyos kahit na ganyan pa ang kalagayan mo. Sana tuloy lang ang laban. Opo. Huwag kang susuko. Opo, tay. Nay, hindi ako susuko. Pangako. Sister Gina, dinala po namin ang anak namin sa inyo dahil nabalitaan po namin na nanggagamot kayo. Baka po may magawa kayo para sa anak namin. Ganun ba? Sige. Titignan ko. Titignan niya ng mga paa mo. Ito po. Ano? Naigagalaw mo ba? Nagagalaw ko naman po. Nagte-therapy ba ang anak niyo? Opo, sister. Ilang beses na namin siya dinala sa therapist. Kaya pala hindi na mahirap sa kanya. Naigalaw ang kanyang mga paa. Sister Gina. Bakit iho? Mapapagalingin yung bago. Hindi, Teddy. Pero ang Diyos, oo. Pero gumagamot po kayo, di ba? Oo, gumagamot ako.
Pero wala akong kapangyarihan para pagalingin ng isang tao. Palagi niyong tatandaan na hindi ako ang gumagamot sa inyo kung hindi ang Panginoon. Siya ang mayroong kapangyarihan. At kapag gusto niyang pagalingin ka, gagaling ka. Ako lang ang ginagamit yung instrumento. Sa palagay niyo, gusto ng Diyos na bumagaling ako. Siyempre naman. Bakit naman hindi? Mahal ka ng Diyos. Tulad ng pagmamahal ang binibigay niya sa atin lahat. Tama si Sister Gina na Ang mga katulad mo, Teddy, ang pinagpapala ng anak ng Diyos. Tandaan mo, huwag kang mawawala ng paniniwala sa Kanya. At kahit kailan, hindi Kanya pababayaan. Malayo pa ba tayo? Oo. Mahirap magmaneho nitong jeep dahil masyado madulas ang daan. At saka halos wala akong makakita sa lakas ng ulan. Kung gano'n huminto muna tayo. Hindi tayo pwede huminto dito. Nasa highway tayo. At saka wala rin tayo mahihintuan dahil bangin na yung katabi natin. Ay, nagutom na ako. Huwag ka mag-alala, Teddy. Pag-uwi natin, ipagluluto kita agad ng makakain. Basta mantala, ito muna ng sagay na binili natin sa palengke kainin. Sige na. Ito anak mo. May bus na pasalubong sa atin. Wala na preno ng jeep. Ay, sa bakit? Nasa ako. Ay, salamat sa Diyos at nagkamalay ka na, Teddy. Tita Emma. Huwag ka nang mag-alala. Ligtas ka na, sabi sa akin ng mga doktor. Swerte ka. Kasi konting galas lamang ang nasa mo. Nayat Isay. Kumusta na sila? Nasa ICU pa rin sila hanggang ngayon. Sinisikap ng mga doktor na iligtas sila. At hindi mga sugat ang nasa mo ng mga magulang mo. Diyos ko. Sana iligtas niyo ang mga magulang ko. Teddy, eto ng doktor. Malapit sa akin. Oo. Kumusta na po ang pamangkin ninyo? Anong oras siya nagkamalay? Ngayon lamang, Dok. Ganun ba? O anong nararamdaman mo ngayon? Ito medyo masakit ang buong katawang mo, Dok. Yung mga magulang ko po pala, kung kumusta na sila. Ikinalulungkot ko pero ginawa na namin ang lahat para may salbang buhay nila pero Ano? matindi ang natamo nilang mga sugat. Ano ibig sabihin? Patay na sila. Oo. Nakikiramay ako sa inyo. Diba? Anong gagawin ko? Wala na mga magulang ko. Huwag ka mag-alala, Teddy. Tutulungan kita sa abot ng makakaya. Ako na rin ang kukup sa'yo. Simula ngayon. Nay, namimiss ko na kayo. Sana panaginip lang ang lahat. Sana namatay na lang din ako. Kaysa may iwang mag-isa dito. Bakit nyo kasi ko iniwan? Bakit hindi kayo lumaban para sa buhay nyo? Day, Diyos ko, ano pong gagawin ko? Ngayon wala lang mga magulang ko. Eddie, pasensya ka na. Ngayon lang ako nakauwi galing ng trabaho. O eto, may dala akong pagkain para sa ating dalawa. Oh,
na naman. Buong araw kasi mag-isa dito sa bahay. Nalulubot ako sa naalala kong tatay at nanay ko. Alam kong nararamdaman mo. Pero wala akong magawa. Kailangan ko magtrabaho para sa ating dalawa. Gusto rin ko man na may makakasama ka habang wala ako. Wala naman tayo malalapit na kamag-anak. Kaya napipilitan lamang akong iwan ka dito sa bahay na mag-isa. Pasensya ka na, Teddy. Huwag ka na umiyak, pamangkin. Ngayon nandito na ulit ako. Sasamahan ulit ka na. Hindi ka na malulungkot. Salamat mo. Inaalagaan niyo pa rin ako. Kahit na alam ko, nahihirapan kayo sa akin. Wala na ako sakit at nakakalakad ako. Hindi po ako magiging pabigat sa inyo. Huwag mo nang sisihin ang sarili mo. Para sa akin, hindi ka pabigat. Ito ay ginagawa ko. Kasi, mahal kita, pamangkin. Ikaw lang ang nag-iisa kong kamag-anak. Kaya gagawin ko ang lahat para alagaan at ibigay sa iyo ang lahat ng pangangailangan mo. Nakatulog pala ako. Ang paligid. Ba't parang nagkakagulo yata sa labas? Bakit? Diyos ko! Nagkakasunog sa labas. Nagkadidilaan ako ng bahay namin. Tulong! Tulungan niyo ako! Marinig ka mga tao sa labas. Kung nandito lang si Tema, kaso trabaho siya. Anong gagawin ko? Paano umakalabas ng bahay? Natatanong mo, nasusunog lang kami ng kusina namin. Kailangan makalabas dito. Hindi ko kaya. Hindi ko maigalaw ang mga patkamay ko. Ako ayaw pa mamatay. Tulong! Palawan na! Tulungan niyo ako makalabas sa nasusunog naming bahay! Tulungan niya ako, bakit ka? Lumaban ka para sa buhay mo. Huwag mo umiiwan. Bakit niyo ako
dinala dito, Tita Emma. Bakit? Ang puno po ba to? Nasa bahay Kalinga Foundation tayo, Teddy. Dito dinadala at inaalagaan yung mga matatanda at yung mga may kapansanang katulad ko. Dadalhin niyo na ako dito. Iiwan niyo na ako. Tawarin mo ako, Teddy. Pero kailangan kong gawin ito. Ayoko sana mawalay ka sa akin. Pero hindi kita naaalagaan mabuti. Dahil mag-isa lamang ako. Kailangan kong kumayod. At saka DSWD na rin ang nag-rekomenda sa akin na dalhin ka dito. Teddy, ayoko maulit yung nangyari sa iyo nang magkasunog sa lugar natin. Bakit ka nang mamatay? Kung dito kita ilalagay, maalagaan ka nila ng maayos. Hindi ka mapapakabak. Tita, Huwag ka mag-alala, pamangkin. Palagi kita dadalawin dito. Hindi ka iiwan at tuluyan. Huwag ka na umiyak. Sana maintindihan mo kung bakit kailangan kong gawin ito. Tita Emma. Huwag ka na umiyak, Teddy. Kapag umayos na ang buhay ko, pangako, kukunin kita ulit. Sige po. Hihintayin ko po kayo palagi sa pagbabalik niyo. Basta't palaging magtatandaan, Teddy. Mahal na mahal kita. Tita, Palagi kitang ipagdarasal sa Diyos. Sige na, Teddy. Nandiyan na yung mga mag-aalaga sa'yo. Paalam, pamangkin ko. Babalik din ako. paalam po, Tita. Mag-iingat kayo palagi.